Kami, sir, ano? Dr. Usman na nagmula sa lahi ni Matua Raja sa kanyang anak na babae na si Bay Noy Desi, kapatid ni Sultan Sati. At ang mga Vice President, ito sila Bapak Syed Abdul Nasir at saka si Raja Moda. At ang Board of Director, kasama na po ako doon. Kapito o mahigit kami na Board of Director. Maraming Board of Director lang sa ganun ay magawa namin lahat ang dapat gawin at magkakaroon ng ambag-ambag na mabubuting idea na may tulong makagawa ng kabutihan sa ating lugar at mamamayan ng Bangsamoro. Gaano kalaki yung pamilya ni Matua Raja? Ang mga under ni Sultan Royal House, kasama po ang Royal House of Kabuntaran. Ito descendant po ni si Kakating Gumpila, Sultan Ting Gumpila ay nasa lahi ni Matua Raja pa rin yan. Ang Sultan ng Isulan, si Sultan Sukarno Mupat, nandito rin po, isa rin po sa Board of Director, ay kasama rin po sa descendant ni Matua Raja. At si Sultan naman ng Saboyan, pati po ang Sultan Matak Mama, the second or the third, sa Iski Pindaton, ay mga descendant po yan ni Sultan ni Matua Raja. So, itong Matua Raja po ay napanood dito ang Makakuruganan, Matanggawanan, Kabuntalan, Isulanan, at entire farm po, labas pa ng farm ay saklaw ng descendant ni Matua Raja. Sino si Matua Raja? Si Matua Raja po ay nagmula sa lahi ni Sultan sa Ternate. Si Matua Raja, dito na lang natin sa kay Garimbang yung nakapunta dito. Dumating si Garimbang Malamo sa Makyam, Kiamba ngayon. Nagkaanak siya na tinawag nilang Alam. Si Alam Malamo, nagkaanak naman siya na si Jumla. Jumla Malamo, nagkaanak si Masur, si Mansur, at saka si Matua Raja. So, dito po ay nagmula sa mga royal clan sa ibang bansa tulad ng Ternate at Malaysia. Sa kabila po na napakalawak po ng route nito, no, mula sa iba't ibang sangay ng Bangsamoro region o sa outside court territory, paano niyo po na materialize na nabuo muli itong Raja Matua? Alhamdulillah, napakagandang tanong po Sir Rahul. Ito na po ang patunay o yung sinasabi ng paano na materialize. So ito ay ginawa ng bawat membro ng clan nang ginamitan ng oras. Ito na ginasto ng bawat isa, ginastusan ng oras, pagod, at saka pera. Hindi naman tayo makakagalaw kung wala tayong ginamit na pera. So ito, ginawa lahat at ito ang naging bunga nun. Nagkaroon tayo ng President, Vice President, down to Board of Directors. Sentro po itong Kidapawan City na masasabi natin 30%. So, pinapatunayan natin na Sir Rahul, pinapatunayan natin na si Matua Raja ay hindi po siya dayuhan sa lugar ng Mindanao, kundi kahit saan po ay sakot ng kanyang kapangyarihan. Una itong Kidapawan ay naghahari po noon ang Matua Raja sa Laya. Ang kanyang father-in-law, si Raja Pindurugon. So sakot ito ng kapangyarihan ni Raja Pindurugon. So, 1/3 lang po wala pang 1/4 ang Muslim dito sa Kidapawan. Kung hindi po ako nagkakamali. Pero alhamdulillah, dito po natin ginanap itong pagtitikos. Gawa po ng gusto natin patunayan sa mga kapatid nating Kristiyano at mga Muslim na unang ang kaalaman sa kasaysayan
na ang mga Muslim po dito sa Mindanao ay hindi dayuhan, kundi ito ay mga kasama sa mga bayaning nagtanggol sa mga Pilipino upang hindi tayo masakop ng mga mananakop. Last question na lang, saan po nailibing si Raja Matua? Si Apo Matua Raja ay matatagpuan ng kanyang tampat o libing sa Maybunga. Sakop po ng Saripatwag. So, sa kadagdagan na po ito, sir, sa tanong mo, para malaman ng iba, pag doon po kayo sa Maybunga, hindi po malalaman si Matua Raja kung hindi Matua Raja ang hanapin. Dahil mayroon siyang apat na kinilalang pangalan. Una, Kiasili Langban. Pangalawa, Dato Tamay. Pangatlo, Dato Sadatsan. Pang-apat po, Matua Raja. So, sa mga kababayan namin sa Rahel, para sa karagdagang informasyon, si Matua Raja po, si Dato Tamay o Sultan Tamay, Dato Sadatsan, kaya Sili Langban ay iisang tao lang po yan siya. Tulad ko rin po, maraming pangalan. Sir, unang katanungan ko po, ano po yung pinaka-significant itong Matua Raja Descendant Officers Members sa pag-oath taking ceremony po? Yung pinaka-significant po nito? Ito para masagot din po ng sultan namin, si Kaka Sultan Sukarno. Pwede po, kasi mahirap naman kung hindi man lang sila makapagsalita ng kasama ng board of directors. At saka itong significant po na natin, Kaka Sultan, na baka pwede po na ikaw na lang po ang magbigay nito. Nang ganun, makita ka ng mga kamag-anak natin. Kaka Sultan at si Sultan namin. Kaka Sultan namin, kaka muna. Magpili ka nung sa kuwan. Sagutin mo lang yung tanong niya na pinagsigit. Ano po yung pinaka-significant itong Matua Raja Descendant Officers and Members sa itong oath-taking ceremony po? Ang pinaka-significant na pangyayari sa tungkol sa ating pagtitipon ngayon, unang-una, ang descendant ni Matua Raja na matagal ng dekada o ilang pong taon na medyo siya. Bali sa ngayon, sa pamamagitan ng pagtitipon na ito, nagkakilala kami. Sa katunayan na kami sulat sa Tabotarat. Marami pang mga lugar na pinanggalingan namin at saka marami rin pamilya na belong doon sa Matua Raja. Kasi itong Matua Raja, simula doon sa kanyang kingdom na halos buong Mindanao nung panahon na yun, nung wala pang Kastila, hanggang sa ngayon na generation ay dumadami na. Ito ang purpose na para ma-strengthen o magkakilala ang kanilang mga descendant. Okay. Joe, siguro wala na kaming ibang katanungan, sir. Kung meron kayong final message po sa lahat ng Presidente siguro. mga President. Baka may final message. final message kay President. Ano po yung tanong? Any message? Finally message. Pwede rin sa vernacular language. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sa lahat ng nakadalo sa descendants ni Apo Matua Raja, Kiai Langiban. So ang ibig sabihin sa Kiai nito, this is bahasa Indonesia. So mataas na hari na malaki ang kalaman sa Islam na religion. Yun ang meaning ng Kiai na yan. So
Ngayon, nandito tayo upang iraos natin ang ikawalong consultative meeting ng ating plan na Matuwaradya Descendants. So, napakapala din natin ngayon kaya nandito yung broadcast media na DXMY at saka DXMY ba at saka Brigada, pareho lang eh. Magkaiba. Ha? Magkaiba. Magkaiba. So, dalawang broadcast media ang nandito ngayon. So, malaking panalamat namin. Tatlo. Yes. Ay, tatlo pa. DM Radio. Ay, see. Tsaka DXWI. Yun, malaki ang panalamat namin kay naabot na ng broadcast media itong aming palatuntunan sa Matuwaradya. Lalong-lalo na ngayon ay oath-taking ceremony namin at saka iba pang mga gagawin para rin sa ikabubuti ng descendants na ito. Kaya ang plano namin talaga ito na ma-register po namin sa Security and Exchange Commission. Kaya upang maging legal na legal sa ating pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. So yun ang aming second step after sa taking na kung paano kami magka-register sa Security and Exchange Commission. Okay. Kami may mensahe pa, wala na. Final message. So, ganito, no? So, iminungkahi ko rin sa lahat ng nandito na itong ginagawa natin ay ipagpatuloy natin sa hanggang sa huli. O hanggang sa buhay pa tayo, tuloy na tuloy itong gagawin natin upang makamta natin ang ating layunin na pagkakaisa sa descendant ng Matuwaradya na makakatulong din tayo sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas, lalong-lalo na sa peace advocacy. Kaya wala ring development, wala ring kaunlaran kung walang peace. So ito ang pinaka-importanting layunin ng Matuwaradya, dato tamay descendants na magkaroon tayo ng pinakamagandang kapayapaan dito sa Mindanao na, hindi lang dito sa North Cotabato, Lutang Cotabato, entire Mindanao na. Kung makaya pa namin hanggang sa entire Philippines na, para at least makatulong kami ng gusto sa pamahalaan ng Republika ng Pilipinas. So, ngayon, maraming salamat sa inyo na galing sa broadcast media, DXMY, Brigada, RMN yung isa. TM. TM Radio FM Cotabato. TM Radio. So, thank you very much and God bless us all. Okay, so dyan po nagtatapos ang sinabang press conference dito sa Kidapawan City regarding sa ikawalong consultative meeting and off-taking ceremony ni Raja Matu. Maraming salamat. Wassalamualaikum.